Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamul muwahhidin wa qaidul ghurril muhajjalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Sangkariko ng mga yaga subaybay o yaga paningig ang kanatin mayo video o live sining mga wakto na yan ni adun yaga pangenda ko kamukariko ng pagpangenda ng agama Islam na yani umanyang pagpangenda ng mga utaw kagaya sang surga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga alang ng Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah sining mga wakto na yani, mabaw natin yung isa sa mga importante na bityara makapantagsan ka natin mayo agama. Labi-labi da adun wa amatago, yan kita kamo sa buwan ng Muharram. Yani ang buupod sa mga mangkabakka na buwan adisang agama Islam. Agaw sa upod sang kadakwa o kalabihan sini na alaw, itawag yani na Shahrullah. Maana ng Shahrullah, buwan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Way kadaygan na buwan na itawag adisang agama natin na buwan ng Allahu Ta'ala yatabya sining buwan na kung wain idikita kamu adun kamagunawa ng buwan ng Muharram. O upod pa sang kalabihan sini na buwan kamagunawa ng buwan ng Muharram, upod yani na buwan sidtong upat na buwan na sagrado ng Allahu Subhanahu wa Ta'ala sang kanan piglawngan. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sa benar-benar longnan yang bilangan longnan na Allahu Ta'ala ng mga buwan at tukanan na Allahu Subhanahu wa Ta'ala na 12 kabuwan. Nalaw ng Allahu Ta'ala situn 12 kabuwan na inyan minha arba'atun hurum. Upat longnan sinyan na 12 ka mga buwan yang sagrado. Itawag na Ashhurul Hurum, mga sagrado na mga buwan, na upod sidto na mga buwan, na mga sagrado na ilambit daw man ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang kanan hadith, yan idasagaw yang buwan ng Muharram. So, sagrado na buwan yani. Agaw sa upod yani sa mga buwan na date, pakabugatan ni Muslim, yani na buwan, pinagis ang paggabak ng kanan mga suguan o pagdikay ng kanan mga isagda kayang baras, barikan ta, amay kayang panahon, yung sambok na panahon is sagrado, dakwa yang kanan kabugat at to kanan na Allah subhanahu wa ta'ala, damor inyan adun na buwan o damor na yang kanatin mga gabukan sinyan na mga panahon na dakwa to kanan na Allah ta'ala. Mana yang kanato madyaw nagabukan sinyan na mga panahon na mga sagrado o panahon na mangkabakka at tusang Allahu Ta'ala, yang madyaw ta na mga gabukan na di ka magunawa yung baras nan kaysa sang mga gabukan na kainang tasang kadaygan na mga panahon. Na yan dagyapon mag-inang kita ng kadusan, mag-inang kita ng ipangsagda ng Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Sini na mga buwan na ilambit ng Allah subhanahu wa ta'ala o ng kanan sinugo na mangkabakkayan ng mga buwan o mga panahon
na yandusa na magakainang ni manusya sini na mga panahon na dakwa uman. Dakwa uman, di basta-basta. Yang dusa sini na buwan, sini na panahon, buko ng kamagunawa ng mga dusa natin na yagakainang sang kadaygan pa ng mga panahon. Agaw sa kalikantayang Allah subhanahu wa ta'ala, simpre, sang ubos ng mga panahon, awgay labi-labi da sining mga panahon na isagrado ng Allah Ta'ala kamagunawa da sa sining buwan ng Muharram. Na mga lang ng Allah Ta'ala, sining buwan ng Muharram, aun adi allaw na sa dakwa adi sang agama nato kamagunawa ng Yawmu Ashura. Yaning allaw ng Ashura, which is yani yang ikasampu na allaw. Ikasampu na allaw sa buwan na yani buwan ng Muharram. Agaw sa mga Allah ng Allah subhanahu wa ta'ala, yan kita adun sang ika-utso. Yaning allaw tanayan niya dun, ika-utso yani na allaw ng Muharram. Yang gabi natin mayo adun is yan kita sang ika-9. Yan kita adun sang ika-9 na allaw ng Muharram. Ali ika-9 na gabi ng Muharram aw insyaallah kagaya pagsilat ng siga iyan kita sang pegatawag na ika-10 ika-10 na ay ika-9 na allaw ng Ashura ay pegatawag na Tasua. Ayan yung Tasua, which is ang ika-9 na allaw sang pegatawag na buwan ng Muharram. So mga lang ng Allah Ta'ala, barikan ko yang allaw ng Ashura, yan yang ika-10 na allaw sang buwan ng Muharram, upod yan nilongnan sa mga buwan na sagrado kanan na Allah Ta'ala. Mabarik ko, yan igid yung buwan na itawag arisang agama na Shahrullah, o buwan ng Allah Ta'ala. Aw yani na allaw kamagunawa ng Ashura, which is insyaallah amakatunong sang pigatawag na allaw ng Wibis, adun ng Pitsa 25, awa masipyat, Pitsa 25, yang allaw ng Ashura. Yani na allaw piyapa kadakwa, piyapa kabugat yani, ng mga kanabinabiyan na mga yamang kauna, particularly da mga allang ng Allah Ta'ala, yang sinabi Musa alayhi salam o yang ummatnan. Agaw gani sini na allaw ng Ashura, isugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, yang pagpuasa, isugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, ng agama nato, yang pagpuasa sini na allaw, kamagunaw ng allaw ng Ashura, bilang pagpanginsyukur, kanan na Allah subhanahu wa ta'ala, sang kariko ng kanan mga panginluyan kanato. Agaw gani, makapantag sang fadl, mana ng fadl yang kadyawan, upod sang kadyawan ng pagpuasa, o kadyawan sining allaw ng Ashura, ang sambok na hadith na igasikin kang Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, na igalong yan, qadiman nabiyyu sallallahu alayhi wasallam al-Madinah, fara al-Yahud tasumu yawma Ashura, faqala ma hadha, qalu hadha yawmun salih, hadha yawmun najjallahu bani Israel min aduwihim fasamahu Musa. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, fa ana ahaqqu bi Musa minkum, fasamahu wa amara bi siyamihi. Muttafaqun alayh. So yani na hadith, manig na hadith, authentic yani na hadith, igasikin kang Bukhari o kang Muslim, nalaw ni Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, yan Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nang yadating yan adto sa Madina. Kay sa Madina, before yadating yung Nabi Muhammad adto, onday mga Yahudi, onday mga Hudyo na yan nag-iyadadan asin yan. So on idatingan na ng mga Yahudi sa Madina, na ikitanan niyang mga Yahudi sang allaw ng Ashura, which is bariken ko, ika-10 na allaw sang buwan ng Muharram, yagapwasa silan sinyang allaw ng Ashura, mana yung mga Yahudi. Agaw sa yaglaw yung Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, uno lang nangyari, mana, nakamoy gapwasa sining na allaw, sining allaw ng Ashura. Yaglaw yung mga Yahudi, yani lang nan yawmun salih,
madjaw lang nan niya ni na allaw. Hada yawmun najjallahu bani Israel min aduwihim fasamahu Musa. Yani lang nan na allaw, makna yang allaw ng Ashura, iluwas lang nan sini na allaw ng Allahu Ta'ala, yang tupo ng Israel, yang bani Israel, sikansang kanilang satro, sikansang kalaban nila, makna si Fir'aun o yang kanan mga batos, sini na allaw ilunod ng Allahu Ta'ala, makna sa allaw ng Ashura, ilunod ng Allahu Ta'ala yang si Fir'aun o yang kanan mga batos, agaw gani fasamahu Musa law ng mga Yahudi. Agaw sa ipwasan ni Musa alayhi salam yaning allaw ng Ashura bilang pagpanginsyukur kanan na Allah subhanahu wa ta'ala na yatubag yang Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, paana ahaqu bi Musa minkum. Ako nan na Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yang mas aun katungod, aun rights kang Musa kaysa lang nan kamayo. Kaya ni mga Yahudi yan nagkafir man yan isang Allahu Ta'ala. Isupak man nilan si Nabi Musa alayhi salam sa panahon pagid nilan. Uriyan silan iluwas ng Allahu Ta'ala sikan kang Fir'aun. Yag kafir silan yatabya sang pipila kanilan. Isupak nilan si Nabi Musa alayhi salam. Kaugani lang ni ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ako lang nan na si Muhammad yang mas aun katungod. Ang katungod kang Musa alayhi salam kaysa kamayo ng mga Yahudi. Saba pansin yan, yagpuasa uman yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sang allaw ng Ashura wa amara bisiyamihi aw isugunan yang mga sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na magpuasa uman silan sang allaw ng Ashura. Aw sang sambok pa na hadith na yagasikan kang Abi Qatada radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala siyamu yawmi Ashura ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qablah, rawahu Muslim. Law na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sang hadith ni gasikan kang Abi Qatada yang pagpuasa lawnan sang allaw ng Ashura ya panganganay ko lawnan sang Allahu Ta'ala na apapasen nan airisen nan yang sang katuwig na dusa na yalabay pa. So yani kay Allah ng Allahu Ta'ala. Yani yang kadyawan ng pagpuasa sa allaw ng Ashura, which is adon ng Wibis insyaallah, aampunon ng Allah subhanahu wa ta'ala yang sangkatuwig na dusa natin na yalabay. Awgaid Allah ng Allah Ta'ala, yani na pahala ng Allah subhanahu wa ta'ala, yang maampun gid sini, na dusa itong pegatawag na sagair. Makna ng sagair itong mangkatagbibi na mga dusa. Mana itong kamagunawa ng mga dusa na mangkabakka. Nabiday itong mga didli na mga dusa. Number 1, yung pagkafir sang Allahu Ta'ala. Yung pagsakuto sang Allahu Ta'ala, yung pagshirk kanan. Itong mga gabukan ng mga bidaah. Yung mga sapad na akida. Itong pagpakita ng aurat. Yung pagpanigarilyo. Yung pag-unupaasan, negosyo na haram. Uno pa na mga mangkabaka na dusa, karikusin yan, magakailangan muna si Muslim ng bunna na pagtaubat sang Allahu Ta'ala para gid mairisin yan na mga kadusat. Mana di makaya ni Ashura, yung pagpuasa sang Ashura, yung pag-iris sang dusa mo ng pagpanigarilyo. Yung pagpanigarilyo mo, di yan mamairis ni pagpuasa ni Ashura. Yang pag-inom mo ng makalalasing, yang pagpakita mo ng aurat, pagnegosyo mo ng haram, yan di mo pagsambayangan, yang unupaasan ng mga kadusan ng mga kabakka, yang paggabok mo ng mga bidaa, yang paggabok mo ng mga pagsakuto sa Allah Ta'ala, mga pagkapir, di yan makaya ni Ashura irisen. Agaw sa, yang mamairis kinsini, yang mangkatagbibi na dusa. So yang kay Allah ng Allah Ta'ala, ito mangkabakka, kailangan yun ito ng bunna, na pagtaubat sang Allah Ta'ala, pagkataw na taubatan na suha, binunna, sininsiro na, pagtaubat kanan na Allah subhanahu wa ta'ala. Mangalan ng Allah Ta'ala, mausip ta, nakitay gapuasa sang allaw ng Ashura. Nakitay gapuasa sang allaw ng Ashura. Nasumuhu iktidaan bi Rasulillah.
sallallahu alaihi wasallam. Muna na reason ta. Na kita yaga puasa sang adlaw ng Ashura, yaga puasa kita bilang pagpangagad, pagsunod sang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaga puasa. Ipuasan ng Nabi, yani na adlaw, yaga sugo yan ng pagpuasi na adlaw, yagpuasa kita. Wa syukran lillahi ta'ala ala ni'amih. Ikadwa, pagpanginsyukur kanan na Allah subhanahu wa ta'ala sang ubos ng kakanan mga panginluyan kanata na kaya katigamanta awata pa katigami kama samahu Musa alayhi salam syukran ala najatihi wa qaumihi min Fir'aun kama gunawalongnan ng pagpuasa ni Nabi Musa alayhi salam sini na adlaw maana adlaw ng Ashura bilang pagpanginsyukur sang Allah Ta'ala sang pagluwasnan kanilan o sang kanan kauman siken kang Fir'aun alayhi la'natullah. Siga puasa kita uman sini bilang pagpanginsyukur. Bilang pagpanginsyukur sang Allah Ta'ala sang ubos ng kanan mga panginluyan. Kamagunawa ng pagpuasa ni Musa alayhi salam sini na adlaw pagpasalamat nan uman inyan sang Allah Ta'ala na iluwas yan o yang kaumanan siken sang kang Fir'aun. Gawgani, law na Allah subhanahu wa ta'ala wa idh najjaynakum min ali Fir'auna ila akhiril ayah. Aw tadumilong nan itong putika na iluwas nami kamo kay Musa alayhi salam siken sang mga utaw, mga trupa ni Fir'aun alayhi la'natullah. So inyan, pagpanginsyukur sang Allah subhanahu wa ta'ala. Na mga lang ng Allah ta'ala, ya malambit ng kanatin may mga ulama, magunawa nilang Imam an-Nawawi o ni Al-Hafidh an-Nawawi o silang Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani o kadigan pa sa mga ahlul ilm rahimahumullahu ta'ala na yang pagpuasa nan sang adlaw ng Ashura aung kanan tulo aulong nan kanan tulo ka mga maratib maratib mga pangkatan ng pagpuasa sang adlaw ng Ashura. Muna na pangkatan yaning apuasan yang ika-siyam o ika-sampu o yang ika-11. Mana 3 days. 3 days alang ng Allah Ta'ala. Mana patikism, which is Pitsa 24. Kaya Pitsa 24 yan yung ika-siyam. Ika-siyam na adlaw ng Muharram, buwan ng Muharram. Then, yung Ashura sa Wibis o sa Jumat, yung ika-11, yan yung pinakakumplito yun. Pinakakumplito na pagpuasa sang Ashura, yung apasan mo yung mismo adlaw ng Ashura o yung day before o day after. So yan kay barikan ko, pinakakumplito na pagpuasa sang adlaw ng Ashura, yung apasan mo yung adlaw ng Ashura, puasay uman yung day before o day after. So yan yung kumplito talaga. Ikadwa lang ng Allah Ta'ala, yung apuasan mo, yung adlaw ng Ashura, o yung day before. Yan gid, duwang kalaw gid. Mana mapuasa ka o kisem, o sa Wibis. Yan yung ikadwa na pangkatan, o ikatlo na pangkatan, which is yung apuasan mo gid, yung ikaw na, yung ika-sampu na adlaw ng Muharram, which is yung adlaw ng Ashura. Mana di ka magapuasa sang day before o day after. So yan yung mga pangkatan ng pagpuasa sang Ashura, aberwain asan Allah ng Allah Ta'ala, insya Allah subhanahu wa ta'ala, way kanan problema. Awgid kung kalini natin, makamang yung kumplito gid na baras o mas dakwa na baras, puasan natin yung adlaw ng Ashura, which is adun ng Wibis, puasan ta uman yung day before, which is kisem, yung ika-9 ng Muharram, o puasanta uman yan day after, mana yang ika-11 na adlaw ng Muharram, yang adun ng Jumat. Yan yun yung pinakakumplito. Pero kung di makaya, na pwede tapuasan yang kisem o sa Ashura gid. Yung duwagid na yan, pero kung di pa gid makaya, sigurun tagyud itong ika-10, which is yaning adun ng madating na yaning Wibis. Agaw gani, law na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makapantag sang pagpuasa, makapantag sang pagpuasa sang ikasiyam, which is kisem, na Muharram, law ng Rasul sallallahu alaihi wasallam,
la in baqitu ila qabil la asuman nat-tasi'. Law ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sang hadith na igugod ni Muslim, kung mabuy palongnan ako sang sunod tuig, mana kung dumateng pa ako next year, di pa mawapat, naapwasan ko lang nan uman yang ikasiyam. Ikasiyam na alaw ng Ashura. Okay, wada datengin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang next year, sa gawsa, yung ikapwasan gidnan, yang ikasampu ng Muharram. Wanang kapwasay yang, wayan pakapagpuasa, aber makaisa ng sang kapwasa ng ikanuibi ng Muharram. Okay, sabab sini na piglawngan ng Nabi Muhammad na aw mabuy pa next year, apasan ko gid yang ikasiyam, ininang yan ng mga sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na yamang kabilin. Yagpuasa uman silang sang ikasiyam na alaw ng buwan ng Muharram. Agaw gani law ni Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullah sang makapantag sini na hadith, i-explain niya ni Al-Hafidh An-Nawawi sang kanang kitab na Al-Minhaj. Sang kitab na Al-Minhaj fi Sharhi Sahihi Muslim, sang Kitabus Siyam, na makapantag lang ng sining hadith na igalong yung Rasul sallallahu alaihi wasallam na aw mabuy pa lang nan ako next year, aposan ko yung ikasiyam na alaw ng Muharram, ikasiyam na alaw ng Muharram, long nan, ittafaqal ulama ala istihbabi sawmi at-tasi'i ma'al ashir. Yagkasambuk lang nan, yagkasambuk lang nan yung mga ulama sang pagkasunnat ng pagpuasa sang ikasiyam o ikasampu ng Muharram. Mana yan yung pagpuasa sang alaw ng Ashura, o pagpuasa sang day before Ashura, o pagpuasa day after Ashura, ubos sini sunnah. Baka ng wajib. Baka ng wajib. Mana kung di ka makapuasa, although sagaway dosa mo, pero kanugon ng kadyawan na ibutang ng aga masini o di mo puasan kay magadong gatang sunnat sa gid. Awlang pauman ni Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala sining pigatawag na pagpuasa sang ikasiyam, which is isem. Nga yagapuasa gyapon kita sa ikasiyam na alaw ng Ashura, matag yung ng Muharram, matag yung pinaka-highlights, yung alaw yun ng Ashura. Laong ni Ibn Hajar, al-hikmatu min sawmi at-tasi'i mukhalafatul yahud. Yang hikma long nan, yang sabapan long nan, nga yagapuasa gyapon kita, o isugo gyapon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yung pagpuasa sang ikasiyam na alaw ng Muharram, day before ng Ashura, yan pegatawag na mukhalafatul yahud. So paya makalahi kita, di kita makagaya sa mga Yahudi. Di kita makagaya sa mga Yahudi. Kaya mga Yahudi, yagapuasa sila alaw ng Ashura. Yun yung gid, alaw ng Ashura, ganyan piyapasan nila. Na kung asin yung gid umang kita magpuasa, yasing nang unong piyagbidanta kanilan, yagasundog kita kanilan. So para maiba kita, kay isugo kita ng agama Islam na di masiling, kailangan ang kalahian tasang mga kufar, di kita magaya kanilan, yag sugo yang Rasulullah ng pagpuasa sang ikasiyam na alaw, para malahigid kita sang mga Yahudi, di kita makasiling kanilan. So mga lang ng Allah subhanahu wa ta'ala, yan nagyapon yang ika-11, which is yung day after ng Ashura, sunnat yapon yung pagpuasa asin yan. Although yung hadith na yagagugod ng pagpuasa sang ika-11 na alaw ng Muharram, o aun hadith sagaw, pero medyo aun kanan da'af, aun kanan pagka-weakness, aun kahinaan nan, kamagunawan ng ilaw ng kadaygan sa mga ulama, aun uman mga ulama na iukiyan nilan inyan na hadith. Mana wa pagkasambok yung mga ulama kung daif bagid inyan na hadith, kay ang kadaygan niya gasahih sinyan. Agaw gani, sunnat yapon yung pagpuasa sang ika-11 na Muharram, day after ng Ashura, sabab sitong hadith na yagalong yung Rasul sallallahu alaihi wasallam, sumu yawmu Ashura. Wasay lang nan mayo yung alaw ng Ashura, wa sumu yawman qablahu wa yawman ba'dahu. Aw pasay lang nan mayo yung day before aw day after ng pegatawag na Ashura. So miniyang kay Allah ng Allah Ta'ala.
Then mga ng Allah Ta'ala, ang mga butang na date natin may pakabantayan, labida sining buwan ng Muharram, particularly sang alaw ng Ashura. Sang alaw ng Ashura, sang alaw ng Ashura, way ya malambit sikin sa Quran o sikin sa mga hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na aun pay kadaygan na mga special na mga ibada na pegainang o pegasugo sini na alaw. Yang special gid na ibada na ya malambit sa pantag sang alaw ng Ashura, yang pagpuasa gid. Yan lang. Wa asuguan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amay ka gabi or alaw ng Ashura, gabi o alaw ng Ashura on mga espesyalasan na mga ibada, magapakanduri, magasugbo kay alaw kuno ng Ashura, ang pay kadaygan magakuan unudasan na mga ibada, managtahadjud, managkuan, magpakanduri, managpanadaka kay alaw kuno ng Ashura, kariko sini way dalil lang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Way dalil adon na isuon special na ibada sang alaw ng Ashura, yata biyasang pagpuasa gid. Kung on adon magalongkan mo na upod sa mangkadjaw inangan sambu sang alaw ng Ashura na ibada isyani, lain pa sang pagpuasa, anabantay kamusan alang ng Allah Ta'ala. Kamagunawan ng pegainang ng mga Shia. Yang mga Shia, mga alang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, may kamagdating yang buwan ng Muharram, yang Muharram Day 1 taman Muharram Day 10, yaga pakadakwa nila yani na alaw. Kaya na nga, sining 10 na alaw na yani, pega commemorate nilan. Yaga pananadem silan sa pagkamatay o pagkasyahid ni Al-Husayn radiyallahu ta'ala anhu, manaumpo ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya ni si Husayn ibnu Ali ibnu Abi Talib radiyallahu ta'ala anhuma, umpo ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya masyahid yani, ya mapatay yani, ipugutan yan ng ulo sang alaw ng Ashura adto sang Karbala sa Iraq. Yang pegat kadtuwa na doon ng mga Shia sa Iraq na dakwa na banwa doon adto sa kuwan sa Iraq, adto sang Karbala, adto kapatay si Husayn na umpo ng Rasulullah sang alaw ng Ashura. Agaw gani para sa mga Shia, yaning alaw ng Ashura, alaw yani ng paglamay. Yan naglamay silang sini na mga alaw. Naglamay silang sini ng mga alaw. Bagkus pagsud pagid ng una na alaw ng Muharram, taman da sang ikasampu, puro yan lamay. Puro yan ang mga okasyon nila, puro madig na bid'a, madig na mga shirk yung pegainang nilang iyadan billah. Kari ko sini way dalil. Way dalil alang ng Allah subhanahu wa ta'ala, sini na mga gabukan nilan, kari ko sini pag inang-inang ng bagus ang agama ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wao may mga special na kalipay o special na mga celebration na isugo sini na alaw, na alaw ng Ashura. Subo ko ng buna on manggod last year, yani may nang share ko guide. Last year on kuan kung masipyat EBS-CBN ba o GMA or kuan yan minang mga kuan, mga sahafiyin, maano ng sahafiyin inyang mga journalist. Ang mga journalist na yain lang sila ng journal, mga Pilipino, makapantag sang Ashura. Uno-kuno yung mga Muslim pag Ashura. Ya malambit kuno adto na yung mga Muslim basta alaw ng Ashura, yagapwasa silan kay na nga sinyan kuno na alaw ipatay si Husayn na umpo ng Rasulullah. Mana yagapwasa kuno kita bilang paglamay sang pagkapatay sang umpo ng Nabi. Bakayan ang bunaan lang ng Allah Ta'ala. Yang pagpuasa tasang alaw ng Ashura, way koneksyon sang pagkapatay kang Husayn ibnu Ali radiyallahu anhu. Od wa kita akasuwat sinyan na panghitabo. Di takalinian yan bilang Ahlus Sunnah wal Jamaa, ikudu kita ng isinati ng umpo ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, pero wa kita suguwa ng agama Islam na magapuasa sa bapan sinyan na panghitabo or magalamay kita sa sinyan na insidente. Kay sa panahon ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, waman akapatay adto si Husayn. Adto daman kapatay si Husayn after da ng pilang katuig, mga 50 to 60 years after ng Rasul sallallahu alaihi
musallam way connection lang ng Allah Ta'ala. Agaw sa law ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah sang kitab na Iqtida'us Siratil Mustaqim lawnan wa amma ittikhadhu yawmi Ashura ma'taman kama taf'aluhu ta'ifatun aw 'idan kama taf'aluhu ta'ifatun ukhra fakilahuma khilafus sunnah. Law ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kauyan niya ng Allah Ta'ala yang ainangan lawnan yang pag-inang lawnan sang alaw ng Ashura which is ikasampu na alaw ng Muharram bilang alaw ng paglamay kamagunawa ng pigainang ng sambuk na grupo mana yung pigatukoy sini na grupo yung mga Shia yung mga Rafida or pigainang nila niyanin na alaw bilang Eid celebration paglipay-lipay kuno kamagunawa ng pigainang ng kadegan ng mga sikta o grupo which is yung pigatukoy sini wallahu a'lam yung mga Sufiya yung mga sapad yung akida fakilahuma khilafus sunnah kariko lang ng sang duwa na yan khilaf taliwas lang ng sang sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agaw sa mga Allah ng Allah Ta'ala yung wajib ka natin labid sang ubos ng panahon wajib ka natin sang ubos ng panahon aw labida sang alaw ng Ashura yang pagpangagad sang induan guidance ng Nabi sallallahu alaihi wasallam aw ng kanan mga sahaba. Uno yung ininang nilang sinyan na alaw inangan ta. Uno yung di ta inangan. Agaw sa mga Allah na Allah subhanahu wa ta'ala upod sa mga induan na makamang ta sang pigatawag na alaw ng Ashura yang pagpanginsyukur kanan na Allah Ta'ala sang kanan mga paginluyan kanato aw yang pagpangagad sang gabukan ng mga kanabi-nabiyan o mga mangkadyo ng mga utaw kamagunawa ng ininang ni Nabi Musa alayhi salam aw ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ipuasan nila niyan na alaw bilang pagpanginsukur sang Allah Ta'ala sang kanan mga panginluyan aw bilang pagluwas sang Bani Israel siken kang Firaun o sang kanan batos makamang tauman sini yang kaimportante ng pagpangagad sang sunnat ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab yapang mapuasa kita sinyan na alaw kisem o sa Jumat kaya mangagad kita sang sunnat ng Rasul sallallahu alaihi wasallam wa anna al-aqibata lil muttaqin aw makamang tauman na yang kamadaugan ayang kadaugan in the end para gyapon sa mga utaw na yama maratyaya aw yamanlik ng benakanan na Allah subhanahu wa ta'ala wathiqatu binasrillahi liibadihil mu'minin aw makamang tauman sining makapantag sang alaw ng Ashura labida sang gugudanan ni Nabi Musa alayhi salam sang pagluwas kanilan ng Allah Ta'ala sa kang Firaun makamang tasini yang pigatawag na thiqah yang pagsarig yang kasiguraduan sang pigatawag na tabang ng Allah Ta'ala na di sang di atabangan gud ng Allah Ta'ala yang kanan mga allang na mga mu'min kamagunawa ng pagluwas ng Allah Ta'ala sang mga Bani Israel sikin kang Firaun gawgani ilaw ng Allah Subhanahu wa Ta'ala inna lanansuru rusulana walladina amanu saben-na kami lang na atabangan jud talaga nami yang kanami mga sinugo o yang mga utaw na yama maratyaya o katapusan mga Allah ng Allah Subhanahu wa Ta'ala yaning alaw ng Ashura na madating adun ng Wibis o Kisem which is yang Tasua ikasiyam o yang ika-11 sa Jumat kariko sinin na mga alaw ng Allah Ta'ala igrab tamayani na mga alaw o panahon na mga barakat at to kanan Allah Ta'ala pinaagis ang pagpuasa pinaagis ang pagpangagad sang Allah Subhanahu wa Ta'ala pinaagis ang pagpakadaig ng mga dua pagpangayo-ngayo kanan na Allah Ta'ala sinin na mga alaw aw mag-apas-apas kita kamo mag-apas-apas kita kamo sa pagpangagad sang sunnat ng Nabi sallallahu alaihi wasallam sabab ubos na ng kadyawan iyan sang pagpangagad sang sunnat ng Rasul sallallahu alaihi wasallam pangayon sang Allah Subhanahu wa Ta'ala na tawpikan nan kita kamo indun nan kita kamo sang pagsulit paggrab sini na mga panahon na mangkadyaw aw yang tarimon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sikin kanate yang kanaten mayo mga mangkadyo na mga gabukan asidi dagit taman
gao nya makamang tanang mga tagbis na mga induwan makapantag sang kanatan agama uno man yang yamalong kuna insakto kariko sinyan sikin kanan na Allahu Ta'ala o tawfik nan o uno man yang yamalong kuna wa makasugat sidi na putika kariko sinyan sikin kanak o sang syaitan wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.